The Newsday continues here on One News Now. I'm Denise Tan. Dismissed Mayor Alice Go is set to be transferred to Pasig City Jail today. Go was supposed to be transferred there last Friday, but it was postponed due to incomplete documentary requirements. Guo, who is also Chinese national Guo Huaping, will not have her own space in Pasig City Jail. She will share cell space with 44 other detainees. Bawal rin po kasi siya ngayon sa isolation. Ideally, dapat sa isolation ng bagong commit. Kaya lang may TB patients po kaming naka-isolate ngayon kaya hindi po siya pwedeng ihalo doon. Sa general population siya. PAO confirms that alleged Pogo Big Boss Wang Ziyang is now in Hong Kong. Authorities are now hoping that he will be sent to the Philippines in the coming days. PAOK believes that Ziyang and Alice Guo are linked to the illegal Pogo in Banban, Tarlac. Hintayin natin yung paglabas ng warrant tapos papa-red notice yun. At saka natin pakukuha. Siya yung pinaka-partner but I cannot consider si Alice ko na under niya o pwedeng magka-level lang sila. Guo's lawyer, attorney Stephen David, however, said the two only talked about land partnership. Sinusuplayan niya ng baboy sa Clark, kaya nagkakilala sila nung sa pag-usapan nga nila na i-joint venture yung lupa ni Mayor Alice sa Bamban. Senator Bato de la Rosa insists that former Cebu City Mayor Jed Mabilog was included in the narco list. He also dismissed Mabilog's testimony before a House panel, saying it is part of a demolition job. Here's an excerpt from his interview on The Big Story. Was the former Iloilo City Mayor on the narco list when you were PNP chief? As far as I know, nandun siya, kasama siya sa listahan. At paano yan, balitang-balita naman yan doon sa Iloilo, yung kanyang sitwasyon. Kaya siya umalis, di ba? Mm-hmm. Dahil nga, sa pangalan niya ay nasa drug watch list. Oo, kayo po ba ay magkakilala ni Mayor Mabilog? Doon ko lang siya nakilala. Nung ako naging chipinti at bumisita ako sa Iloilo City, no? Bisita ako sa Police Regional Office 6. Mm-hmm. Doon kami nagkita. At from there, nag-uusap na kami sa cellphone. Tumawag na sa akin. When his name was put on the narco list, did he ever ask you for help? Or ask you why his name was on the list? He was just worried. No? Yung last namin na usapan, bago siya nag-disappear, tumawag siya sa akin na worried daw siya sa kanyang sitwasyon. Worried for his safety. So sabi ko, para mapalagay ka, punta ka doon sa Krami at walang mangyayari sa'yo. Safe ka dito. Sabi niya, sige sir, pupunta ako dyan. Pupunta ako. So papunta na daw siya. Then later on, tumawag ulit na hindi na lang daw siya pupunta dahil may nag-advise daw sa kanya. Sabi ko, sige, kung ayaw mo pumunta dito, sige lang, okay lang. Opo, so pinatotohanan niyo po nawala na siya. O pinatotohanan niyo po itong phone call na sinasabi po niya, gumamit daw siya ng public phone nung nasa Japan siya pa. Natawagan niya kayo. Tapos yun nga po sinabi niyo na alam niyong inosente siya, na hindi siya involved dito at tutulungan niyo siya. Yun daw po ang sabi ninyo. Hindi ko masasabi na inosente siya, pero as far as I know, yung aking personal impression na sa kanya, disente man siya na tao, mahinhin, mahinahon, at mukhang mabait man. Sabi ko, mukhang hindi man ito ma-involve sa droga. But then again, hindi ko sinasabi na walang basis yung paglagay sa kanya sa narco list, no? Dahil nga, siya man mismo umamin sa akin na na-link lang daw siya doon kay yung drug lord doon sa Iloilo City na si Melvin Odicta. Yung malaking drug lord doon sa Iloilo dahil nga daw yung kanyang chief of staff, yung kanyang city administrator ay nakikita daw pupunta kay Odicta. Kaya nalilink siya doon. Former President Rodrigo Duterte said his successor, Bongbong Marcos, has not made any serious mistakes as the country's leader.
During the Partido Democratico Pilipino National Assembly in Davao City, Duterte said he will be the first one to call out Marcos if his administration did something wrong. He insisted that he can still, quote, bear with him. This is different from Duterte's previous remarks about the president. He previously accused Marcos of taking illegal drugs. Meanwhile, his son, Davao City Mayor Baste Duterte, previously urged Marcos to resign. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. You're still watching One News Now. I'm Denise Stan. Some areas in the country may still experience rains in the next 24 hours. The easterlies or winds from the Pacific Ocean will trigger isolated rains. Affected areas include Bicol, Eastern Visayas, Caraga, and Davao region. Metro Manila and the rest of the country may also expect rains due to localized thunderstorms. The Transportation Department has deferred the enforcement of new fines on tollway users without electronic toll collection or ETC devices. Transportation Secretary Jaime Bautista said the implementation of fining motorists without ETC devices like RFID will take effect in January 2025 instead. Under a joint memorandum circular, motorists without RFID will be fined from 1,000 pesos to 5,000 pesos. DOTR earlier enforced cashless toll collection in tollways to eliminate heavy traffic in expressways. Wastewater can now be converted into biogas through the help of technology. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orcio. Tubig is life, pero araw-araw ang tubig na ginagamit natin kalaunay nagiging dumi na lang. Pero sa tulong ng siyensya, ang wastewater may pakinabang pa. Araw-araw, tone-toneladang wastewater o dumi mula sa mga kabahayan at iba pang industriya ang napupunta sa planta ng West Zone Concessionaire na Maynilad. Aabot kasi sa 10 milyon ang customers ng kumpanya mula sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Kaya sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology at ng balik scientist na si Dr. Mario Rebosura, ibinida ang isang teknolohiyang kayang gawing renewable energy ang mga naipong dumi mula sa tubig, na kung tawagin ay anaerobic digestion technology. Para po magamit ang biosolids, kailangan po natin i-treat yung ating sludge at ito nga po ay sa pamamaraan ng paggamit ng anaerobic digestion technology. Ang sludge po, isa po to sa mga streams na napoproduce pagkatapos po natin linisin ang ating wastewater. Hindi po ito malinis. So meron po itong mga pathogens or mga bacteria or mga pwedeng magdulot ng sakit. Sa tulong ng teknolohiyang ito, pwede raw palang makakuha ng renewable energy tulad ng methane sa maruming tubig na maaaring magamit para naman makalikha ng kuryente. Maaari rin daw mapakinabangan ang renewable methane para naman sa treatment process ng sludge na pwedeng magamit bilang fertilizer o pataba sa lupa. We've reviewed a lot of things that we can do with biosolids. Ito yung tinatawag nating sludge. Ito yung solid part ng pag-treat ng wastewater. Pwede pala natin itong gawan ng paraan para lalo pang mapadry and then ma-convert itong waste na to into an energy. Sa ngayon, meron ng isang planta sa Parañaque ang Maynilad na nakakapaglikha ng methane mula sa wastewater treatment nila, habang 4 na planta nila ang inaasahang gagamit na rin ito. Sa ngayon, papakinabangan muna nila ang nalilikhang methane para makatulong sa pagpapababa ng kanilang energy consumption. Sa tulong daw nito, maaring mapababa rin ang singil sa tubig dahil mababawasan na ang gastos ng Maynilad sa kanilang operasyon. Umaasa naman ng DOST na marami pang water utility companies na mag-a-adapt din sa ganitong teknolohiya para ang dumi na ating nalilikha magagamit pa sa ibang paraan na kapaki-pakinabang. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Denise Stan. We are One News.